Lubos ang pasasalamat namin sa Diyos para sa 34 years ng CGM San Pedro. Ito yung mga taon na puno ng kanyang katapatan, kabutihan at biyaya. Sa umpisa pa lang, hindi naman nanatili ang simbahan sa iisang lugar ng Panambahan. Nagsimula kami sa Binyan, Laguna. 2 lugar yung nagamit namin doon hanggang sa lumipat kami ng San Pedro. We look for commercial places and 3 yung mga area na ginamit namin doon. One is Casa Hacienda and the last one is San Pedro Commercial Arcade. Hanggang sa inabot na kami ng pandemic at nakaabot kami ng Camellia Wood Hills. Kung saan hanggang ngayon, ito yung ginagamit naming place. Year 2022, the Lord blessed the church sa pamamagitan ng isang parcel of lot. Ang sukat nito is around 410 square meter. At dito namin binabalak na sa tulong ng Panginoon ay maipatayo yung permanenteng tahanan ng CGM San Pedro, wherein magagamit yung place para maipakilala pa ang Panginoong Yesus sa mas maraming tao ang kanyang pag-ibig at ang kanyang biyaya ng pagliligtas. At sa tulong ninyo, ang God-given vision na ito ay tinatanaw naming maisakatuparan. Every gift, malait man o malaki, makakatulong ito na mailapit ang tahanan ng Panginoon sa mas maraming tao, sa mas maraming puso, para maabot sila para kay Kristo. Sa layuning ito, isang bagay lamang yung we do believe na nagmo-motivate sa amin. And that is the presence of God. I still remember, yung panahon na si Moses ay binigyan ng pangitain ng Panginoon, isang layuning dalhin yung bayan ng Diyos sa lupang pangako. It was a challenge for Moses, kaya nagtatanong siya, sinong ipapadala ng Panginoong kasama niya? Sinong makakasama niya for that mission? And the Lord replied in Exodus 33:14, "My presence will go with you, and I will give you rest." Ito rin yung ating tinatanaw. Mahirap man yung hamon, pero malaki yung Diyos na nagbigay ng pangitain. And with the presence of the Lord promised para sa ating lahat, naniniwala tayong maaabot natin ang mithiing ito na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya naman, sa pagdating ng mga panahon, tinatanaw natin, katuparan nito, walang mga simpleng hollow blocks or any materials ang naroroon na hindi talaga natin maipagpapasalamat sapagkat hindi lang ito yung mga gamit na mai-donate or maiitulong. Ito ay isang lugar kung saan magiging tahanan ng pananampalataya, pag-asa, kabutihan ng Diyos, na sa lugar na yon marami pang mga kaluluwa. Ang maiilapit natin sa Panginoon, maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos, maranasan nila ang walang hanggang katapatan ng Panginoon. Kaya naman, if you think that God has called you to be part of this great purpose, we just welcome you. At ngayon pa lang, maraming salamat sa inyo. Lubos ang pasasalamat namin sa Diyos para sa 34 years. Noong ako'y maliit pa, wala pang malaking gusali ang aming simbahan. Nasa garahe lang kami ng isang kapatiran. Nakaupo sa mga silya, kumakanta, sumasayaw, nakikinig ng salita ng Diyos at sabay-sabay kumakain. Pagkatapos, para kami isang malaking pamilya. Pero dumadami na ang mga dumadalo. Mga tatay, nanay, lolo, lola, at napakaraming bata na katulad ko. Medyo siksikan na kami, pero ayos lang kasi lumalaki naman ang aming pamilya. Isang araw, sabi ni Pastor, Panahon na para magkaroon tayo ng sariling tahanan. Hindi lang para sa atin, kundi para rin sa lahat ng pamilyang dadalhin ng Diyos. ito ang simbahan na naiisip ko. May malaking lugar para sa pagkanta, pagsayaw, at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sama-sama natin itong maitatayo. Matutulungan niyo po ba kaming gawing totoo ito? Maaari po kayong maging parte sa pagtupad ng pangarap na ito. Sa bawat tulong na inyong maibabahagi, mas mapapalapit tayo sa pagkakaroon ng bahay-sambahan para sa mas malaking pamilya. Sama-sama, maitatayo natin ang ating pangarap. Noong ako'y maliit pa, wala pang malaking gusali ang aming simbahan.
morning po sa ating lahat. Sige po tayo po tumayo. Magsisimula na po tayo ng ating gawain. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Sige po, sama-sama po tayong magpuri sa Kanya. Itaas po natin ang ating mga kamay at purihin natin siya. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light. The darkness tries to hide, to tremble at his voice, to tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God. Age to age He stands, and time will sing His hands, beginning and the end, beginning and the end. The God that's three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God.
And so we sing how great is our God. Hallelujah, Jesus. Sige po, sama po tayo magpuri sa ating Diyos. Isa nga pong malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, oh, oh. 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 At ibig
Lord, na napakasarap magpuri sa iyo, Lord. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. You are faithful, O God. I call you faithful for the promises you've kept and everything you made. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Anybody got a friend in Jesus? I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed.
Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pangalan. O Diyos, Ikaw ang karapat-dapat na purihin at sambahin sa bawat aming buhay. Lord, sa araw pong ito, pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong gawain. Ikaw po, O Lord, ang magpakahayag, Panginoon, ng iyong salita. At hayaan mo po, O Diyos, na ibuhos mo, O Lord, ang iyong pala, ang iyong banal na Espiritu, O God, sa lugar na ito. Ang gagamitin mong lingkod, O Diyos, Ikaw po, O Lord, ang magpala. Ikaw po, O Lord, ang mangusap sa bawat isa sa amin na pangangailangan ng aming pagkain, ng aming mga kaluluwa. Hayaan mo po, O Diyos, ang tagumpay ay patuloy mong ipagkaloob sa amin sa araw nito. Sa iyo po lamang, Panginoon, kami umaasa sapagkat ang iyong salita ang nagbibigay kalakasan sa aming buhay. Kaya, O Lord, magmula sa simula hanggang sa katapusan ng gawain ito, Ikaw po, O Lord, muna sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Pumarito ang Panginoong Yesus, hindi lamang bilang ating hari, hindi lamang ating tagapagligtas, naparito ang Panginoon bilang ating kaibigan. Kaibigan na maaasahan, kaibigan na mapaghihingahan natin ang ating kalooban. Kaya napakapalad natin that we have a wonderful friend through the person of the Lord Jesus Christ. Pinag-usapan natin noong nakaraang linggo, ang pananalangin sa gawain ng pag-ani. Sana nga lamang sa loob din ng isang linggong nakaraan, nakapaglaan tayo ng mga oras o sandali sa pananalangin bilang paghahanda sa ating mga nalalapit pang mga anihin. At sana'y naiukol natin yung ating panalangin mula dun sa ating malalim na pag-ibig para sa ating kapwa na ang tingin natin sa kanila ay para silang mga tupang ligaw na walang nangangalaga, katulad din natin noong araw. At upang higit tayong magkaroon ng bahagi sa gawaing ito, dito sa ating pinag-uusapang pag-ani ng mga kaluluwa, mahalaga na matutunan nating kumonekta o makiugnay sa mga tao na nasa sa ating paligid. Ito yung panahon natin na parang ang dali na ng koneksyon ng bawat mga tao. Naalala ko noon yung isang kilalang brand ng cellphone. Ang kanilang pang-aki talaga yung ideya ng connecting life through that connection or through that phone. So, hinahanap po sa atin na matutunan nating mag-connect or makiugnay sa mga taong nasa sa ating paligid. Hindi na ito yung panahon na nakasanayan ng maraming mga tao na parang nabubuhay tayo ng kanya-kanya. Sa sobrang kabalahan ng mundo at sa daming gustong mangyari ng mga tao sa paligid, para silang mga daga na nagkakarera araw-araw, nagmamadali sa pagpasok sa trabaho, nagmamadali sa kanilang mga kilos sa kalsada. Bawat oras ay mahalaga, kaya halos wala nang panahon para bumuo ng mga ugnayan. Kaya't mapapansin nyo, kahit nga sa palengke, pag nagkabanggaan ng balikit yung magkakakilala, kulang na lamang hindi mag-usap. Pagamat sinasabing, kamusta ka na? Pero kaagad din naman na naghihiwalay sapagkat nga napakahalaga ng oras sa kanila. And you just imagine, because life here on earth is so fast-facing, parang hindi na napag-uukulan ng panahon ng mga tao na bumuo ng ugnayan sa kanyang kapwa. Kaya nga po ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Kita niyo yung bata, nakikipag-ugnayan na agad sa akin. Gusto niya mapalapit. Sabi niya, Pastor, ako na ang una. Magkukonek ako sa iyo. Ayan. Kaya ngayong umaga, yan ang pag-uusapan natin. Makiugnay sa komunidad o kumonekta sa komunidad. Naalala ko yung isang kwento na merong isang simbahan ang biglang nag-apoy. Hindi ho nag-apoy sa pananampalataya o hindi nag-apoy sa pagpupuri sa Panginoon. Literal na nag-apoy. Nasunog yung simbahan.
Salamat na lamang walang nadamay. Pero nakagugulat, nung nasunog ang simbahan, doon lang nalaman ng mga kapitbahay kasama noong terminal ng tricycle na malapit sa kanila na meron palang simbahan doon. Yun yung nakakalungkot. The church were not able to connect with its community. The church, the people inside the church did not able to have some connection with people there, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan. Minsan may magtatanong sa atin, Pastor, saan po ba yung church ninyo? Tapos magbibigay tayo ng instruction. Basta po sumakay po kayo ng tricycle at sabihin po ninyo doon sa Church of God's Miracles, doon po sa lugar ng mga kilalang government figure. Tapos, pag sinabi na nila sa tricycle driver, alam ng tricycle driver yung lugar na kinaroroonan ng opisina ng opisyalis ng gobyerno. Pero hindi alam ng tricycle driver na mayroong Church of God's Miracles doon. Kaya minsan ang gawin natin, yung mga terminal ng tricycle dyan, puntahan natin at mamigay tayo ng mga polyeto at magpakilala tayo. Sakto lang mamigay tayo ng tinapay at pandesal para makilala naman nilang, oy, may Church of God's Miracles doon sa area na yon sa loob ng Wood Hills. It's a very important thing for the church to have its connection with its community. If our goal is to touch people in that community and then hindi nila alam na may mga taong naruroon na sumasampalataya sa Diyos, we will miss the mark na dapat nating mahit. Kaya yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang tayo'y matutong makiugnay sa ating komunidad. At tayo po muna ngayong umaga ay tumayo. Bear with my voice. A little bit shaky, medyo hindi maganda pakiramdam, but nevertheless, let's continue the work of the Lord. From the book of Luke, chapter 10, verses 3 and 5, dilampasan ko na po yung 4. Ito po'y salin sa ang Biblia Tagalog. Magsiyaon kayo sa inyong lakad. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. At alinmang bahay na inyong pasukin, ay sabihin nyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. Ito ang mga salita ng ating Panginoon. Diyos, samahan niyo po kami ngayong umaga sa pag-aaral. Dalangin namin po ang inyong pangunguna, ang kapangyarihan ng inyong Espiritu, na magbigay sa amin ng kaunawaan at conviction sa buhay naming mapangyari ito sa amin, sa araw-araw, hindi lang sa ikalalago ng aming pananampalataya, kundi sa ikaaabot ng maraming mga tao na nais mong aming abutin ng iyong pag-ibig at ng iyong mga salita. Katulad ng lagi naming sigaw that we are here to show the love of the Lord and to share the power of the Lord Jesus Christ and even His goodness. Kaya nga po salamat ng marami na ngayong umaga pangyayarihin niyo ang inyong kalooban sa buhay naming lahat. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Everyone may be seated, please. Bukod sa 12 alagad na pinili ng Panginoon, meron pa siyang karagdagang pinili na 70. So there's already the 12, the initial 12 chosen by God. At pagkatapos noon, pumili pa ang Panginoong Yesus ng karagdagang 70. Isa sa ating nadaanan sa pag-aaral ng mga nakaraang mga linggo, yung pag-ikot ng Panginoon sa lugar at nakita niyang ang daming aanihin. Ang laki ng bukirin ng mga kaluluwang dapat anihin sa kaharian ng Diyos. And yet the observation of the Lord is so valid, saying, kokonti ang manggagawa. Ang pagpili ng Panginoon sa karagdagang 70 ay isa sa naging hakbang ng ating Panginoong Yesus doon sa kakaunting manggagawa. Kaya kung meron ng naunang 12, nadagdagan ng 70 para naman kahit papaano dumadmi-dami ang manggagawa. The decision of the Lord is so wise in such a way that from 12, He jumped to 70.
Kumbaga siguro tayo, kung magdadagdag tayo, baka sabihin natin 12. Dagdagan muna natin ng 6. Huwag nating damihan kasi baka magkalat. Takot tayo sa risk. Takot tayo dun sa panganib na dala na kung magdadagdag tayo ng mga manggagawa kasi iniisip natin, baka hindi maging maganda ang resulta. Minsan iniisip natin, it takes someone to be matured enough for him to be sent in the field. Minsan iniisip natin, dapat nakatatlong taon na sa church yan. Dapat matured na yan. Dapat nakuha na ang iba't ibang klase ng mga seminar. Dapat talagang very fruitful na yan sa Panginoon before we send him. Naniniwala ho ba kayo nung 70 idinagdag ng Panginoon? Wala sa kanila yung criteria pinag-uusapan natin or hindi lahat ng criteria pinag-uusapan natin ay nasa kanila. And yet the Lord saw the needs, and that need caused Him to choose another 70 so that they may be used in the vineyard of the Lord para magamit sila sa pag-ani ng mga kaluluwa. Kaya ang utos sa kanila, kumatok, pasukin ang mga bahay-bahay na magbubukas sa kanila, at yung bagay na yon ay tanda ng kanilang pagkonekta sa komunidad. Hindi pwedeng sabihin that we are connecting to our community if we are just sitting or staying in the comfort zone of our own houses. Ang init kayang lumabas, dito na lang ako, naka-aircon pa. O kaya lalabas, mamaya na lang gabi. O kaya naman yung umaga pag sobrang mapresko pa. Ang problema, alam niyo naman sa umaga, lahat busy. Hindi kayo maharap ng mga tao. Sa gabi naman, ang mga tao, medyo, naghihilahan na yan ng talukap ng mata. At gusto nang magpahinga. So sabi natin, 2:00, hindi, siesta yan. So ano pang oras ang pwede natin gamitin? Many are not willing and ready to leave for a while their comfort zone and do the work of God. Amen? So ginawa ng mga karagdagang alagad, nagpasimula na sila na magkonekta. At yun yung pinag-uusapan natin ngayon. Magmula sa panalangin, next thing to do is to learn how to connect with people around us. Kilala na ba nila tayo? Kilala na ba natin sila? Sa mga kapitbahay natin, sa isang street, ilan ang katanguan natin? Baka isa. Ang dami-dami nun. Do they know that you are a follower of the Lord Jesus Christ? Do they know that you are a born-again believer? Do they know that you have your commitment in your church and that you love God so much? Baka hindi nila alam. Di ba? So, ang mga aral na ito ay may dalang implikasyon, may dalang aplikasyon sa ating panahon ngayon. Kaya natin pinag-uusapan, hindi para maintindihan natin ang kwento sa nakaraan, kundi magawa nating mula sa kwento ng nakaraan, maitawid natin sa ngayon, sa kasalukuyan, magawa nating magkonekta, magawa nating makita ang implikasyon at unti-unti pumasok tayo sa aplikasyon. What is the sense of studying all this narrative and story about the Lord Jesus Christ and His disciples if we will not be able to put into practice or somehow mai-apply natin yung mga kwento ng nakaraan sa ating kwento ngayon, kahit sabihin natin nagbago na ang panahon, pero sigun sa kung ano ang panahon ngayon, naniniwala ako, may paraan para ilapat. May paraan para ilapat ang istorya at magbunga katulad ng kung ano ang bunga sa nakaraan, maging bunga din sa kasalukuyan. So ano ang implikasyon ng pakikipag-ugnay sa pag-ani ng kaluluwa? So ano ang implikasyon na tayo'y nagko-konekta sa mga tao para yung kanilang kaluluwa anihin natin sa Panginoon, para ang kanilang buhay mailapit, maidulog natin sa ating Panginoon. Amen? So sa lahat po ng naririto, sana po matandaan natin ang aral, sukdo lang magsulat o magpicture. Ngayon, wala na nagsusulat, pinipicture na lang nila eh.
And to those who are in the comfort of their house at kasama nating nag-aaral through our live streaming, pagpalain po kayo ng Panginoon. So anong implikasyon? Magbibigay lang po ako ng 3 implikasyon na pagkukunan natin ng paraan ng aplikasyon galing sa kwento. And the first one is this. Tungkol ito sa pagbuo ng relasyon. The first implication of the story is about how is it to build relationship with people around us. Paano ho ba tayo bumubuo ng relasyon sa ating kapwa? Usually, saan nagsisimula yan? Mga simpleng ngiti, simpleng pangungumusta, o simpleng pagtawid ng sopas mula sa bakod mo papunta sa bakod niya. That's how we build relationship. Amen? Or, kung totaling wala tayong pakialam, wala tayong ginagawa kahit isa na yan. Kung nasanay tayong mabuhay on our own, that we don't care about other people surrounding us, and then, hindi tayo yung taong makikipagnitian, mangungumusta, tatango. Mga Pilipino dyan magagaling eh. Ang ating tango, simple, kahit walang salita. O ang ating pangungumusta, simple, kahit walang salita. Isang tango. Yun na yun. That can be a start. But the question, how willing we are to do that? So kung ang implikasyon ng ating pinag-uusapan sa pagkonekta sa tao or sa pagkonekta sa komunidad na ating kinabibilangan ay ang pagbuo ng relasyon, babalikan natin ang talata 3. Ang sabi ng Panginoon, magsiyaon kayo sa inyong lakad. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Magsiyaon kayo. Puntahan ninyo. Narito, sinusugo ko kayo. All this word refers to the idea of building relationship. Amen? Kahit nga sabihin natin, hindi tayo umalis ng bahay, but you do something para magsimula ng relasyon, still meron kang ginawa. Kung hindi ka man lumabas, pero pinundit mo yung messenger mo, and then nag-message ka to someone na parang nakita mo lang yung mukha, sinilip mong mabuti kung siya ba talaga ito, o kaya nakita mo, ito yung kapitbahay ko, na hindi ko naman katanguan, pero nakita ko, ito pala siya. Oo. At least, kahit sa messenger na kumusta ko siya. At baka mamaya, paglabas ko ng bahay, nag-uumpisa na kaming magtanguan. So the instruction of the Lord Jesus Christ na magsihayo kayo, narito, gawin niyo ito, puntahan niyo ito, that's an indication that God is telling us, that the Lord is telling us, instructing us, learn how to build relationship with our fellow. Pagsakay niyo ng tricycle, kwentuhan niyo si mamang driver. Anong malay niyo, sa sunod yung sakay, di na kayo pabayarin. Kakikwento niyo. Amen? Meron akong narinig minsan, if you want to be a good soul winner, be a friend to many. Gusto mong makaabot ng maraming kaluluwa sa Panginoon, matutunan mong maging kaibigan ng marami. So build relationship. Ang pagsugo ng Panginoon sa kanilang Jesus, punong-puno sila ng baon. Baon nila ang sakripisyo, baon nila ang halimbawa ni Jesus sa pagbuo ng relasyon. Palagay nyo ba, basta lang sila inutusan ng Panginoong Jesus na bumuo kayo ng relasyon, and then hindi sila tinuruan ng Panginoon on how to do it? Remember, when the Lord sends somebody, He will prepare that person somehow, give him instruction of what to do. So more or less, nung sinugo sila ng Panginoon, may instruction na ang Panginoon sa kanila, kaya naman may baon na silang halimbawa, may baon na silang sakripisyo. Amen? Kung pag-uusapan, building relationship, sabi nga natin, naparito si Jesus, hindi lang bilang Panginoon, hindi lang bilang tagapaligtas, naparito siya bilang kaibigan. Kaya anong sabi sa isang talata sa Book of John? Now I consider you friends.
not enemy anymore. So Jesus Christ came here to be our friends. And as friends, ang daming sakripisyong ibinigay ni Jesus para tayo maging kaibigan. Amen? Biruin nyo, para maging kaibigan niya tayong lahat, iniwan niya ang kaginhawahan ng langit. Ang iniwan niya, kaginhawahan ng langit. Ang pansamantalang pinaiiwan sa atin ang air condition mong kwarto. O ang maganda mong bahay. Baka mamaya sa sobrang ganda ng bahay natin, di na natin maiwan kasi parang willing-willy tayo na magpaikot-ikot sa bahay na yon. Amen? Iniwan niya yung kaginhawahan ng langit, nakisama sa mga makasalanan, and this is the good news, nakisama sa mga makasalanan, and yet, hindi nakisama. You get the point? Jesus became a good friend to the sinners, but He remained righteous. Ibig sabihin, nakisama siya sa kanila, pero hindi niya ginawa yung ginagawa ng mga taong pinakisamahan niya. Pastor, would that be possible? Yes. Pwede. Sa marami kasing pagkakataon, markadong-markado sa atin yung ideya sa loob ng simbahan, don't compromise. Yeah, the instruction, the warning is there. Don't compromise. But the point is, minsan, nalalampasan na natin ang igalang, irespeto, yung choices ng mga tao na hindi naman directly na ang ibig sabihin kasalanan. Pero dahil kasama natin sila, ang tingin sa atin ng mga kasama natin, tingnan mo, si Pastoro, nakikisama doon sa mga, doon sa mga gumagawa ng ganyan. Honest to goodness, sino ho sa inyo rito sa bahay ang napapaindak kapag kumakanta ang hawa ko ang beat? Honest to goodness, so among you, in some ways, yung paa natin parang, and the question is, kasalanan ba ito? Kasalanan ba ito? You want to be friend with the sinners? And then, ang tingin mo sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, masama, maliban sa dapat Bible study yan. Dapat hallelujah, praise the Lord yan. Dapat dance to the Lord lang yan. And everything around this world, you look at them as seemingly, you are the biggest sinner of all. And then, friend with the sinner. Amen. Am I implying that inside the church, maghawak tayo ng beat? Natural, nasa sa lugar naman yan. But the point is, may mga bagay sa mundong ito na sadyang kulay black. Pero may mga bagay sa mundong ito na kulay gray. At doon sa mga taong ang gusto ay laging puti, ay di praise God, purihin ang Diyos sa buhay natin. But there are times those who are in the position of gray, we are not here as friends of the sinners to judge them. What we need is to respect them. You want to earn a lot of friends? Respect their choices as long as hindi naman yung diretsyong talagang tunay na kasalanan. Amen. Kung siya'y pumatay at irerespeto mo siya sa kanyang pagpatay, natural, hindi naman yun pwede. Kasi yung pagpatay, definitely, that is black. Ibig sabihin, that is sin. Amen? You get my point? Kasi ang emphasis natin, we want to be friends with them. Kaya lang, isa natatakot tayo sa kapwa nating Kristiyano eh. Tama, ang kasama, mga maglalasing, ang kasama, mga magsasabong, o ang kasama, mga manginginom, tamo yan si Pastor,
nakikihalubilo sa mga nagtatagay-tagay na yan. O ano bang malay nyo kung tumagay din ako? Baka nandoon naman ako, ang sagot ko lang, kwento at pulutan. Ibig sabihin, nakikikain lang ako ng pulutan nila, pero nagkikwento ako. Amen. Tingnan niyo po itong Luke 7:34. Dumating ang anak ng tao, sino ito? Si Jesus. Na kumakain at umiinom at inyong sinasabi, tingnan nyo ang isang taong matakaw at maglalasig. Sino yon? Si Jesus pa rin. Kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Whom they are referring to na kaibigan ng mga makasalanan at mga magnanakaw na magbubuwis o mga maniningil ng buwis. The Lord Jesus Christ. Ang tingin ng mga tao kay Jesus, friends of sinners. Amen. Nagpauga ba si Jesus? Lumayo ba si Jesus? Naku, hindi maganda sa reputasyon ko to. Ang tawag sa akin, kaibigan ng makasalanan. Teka nga, di na nga ako sasama dyan sa mga makasalanan na yan. And that is the very reason why He came here on earth. To save the sinners. And you want to save the sinners, and you are disengaging your life to them. If you want to save the sinners by the grace of God, you have to engage the sinners. Tinira ko ni pastor sa preaching Hindi na nga ako makikihalubilo sa mga mananagay. Ay masasaktan ka talaga. Kung sa pagkatama sa'yo, ang dahilan kasi nakita kang tumatagay din. Pero kung hindi ka naman tumatagay, you are there just to win friendship sa kanila. I think, like Jesus, we can also be friends of the sinners. Amen. Pastor, baka po hindi na tama yung sinasabi nyo, ha? Jesus Christ did the same thing. Amen. Ang kaibigan ng mga makasalanan na iyon si Jesus, ang nagpakita ng tunay na pagmamahal, pagkalinga, pagpapahalaga. Kung nandun ka sa kalipunan ng makasalanan at maliwanag ang dahilan mo, ba't ka naroon, magpakita ng pag-ibig, magpakita ng pagpapahalaga, magpakita ng malasakit, abutin sila, tulungan sila, then you are in the right place with the sinners. Pero kung nandun ka sa piling ng mga sinners na nakikisama at the same time nakikisama, yun ang mali. Kaya nga sabi natin, God called us matutong makisama, pero huwag makisama. Amen. Kung naroon tayo, yung dinat na natin, nakatigagalawang bote lang, tayo pa ang nakalima, ay definitely yun ang mali. Amen. Kaya tayo din naman, dapat ganun din. Ilapit natin ang ating sarili sa iba, kaibiganin, mahalin, at tulungan sila. Amen? Kahit sino pa sila, maging sino ka man. Amen? Pangalawa, hallelujah. Praise the Lord. Pangalawa ho, tinuturuan tayo ng bagay na ito. Patungkol sa ideya ng pagdadala ng patotoo. Yung pinag-uusapan natin na pag-ugnay sa komunidad, nangangahulugan ng pagdadala o pagpapakita ng patotoo. Yung huling bahagi po ng binasa natin kanina, nasabi ron, at isinugo sila na tila mga kordero sa gitna ng mga lobo. So, that's the entire opposite. Yung mga alagad, isinusugo na parang kordero sa gitna ng mga lobo. Ang lobo, mababagsik, mapanganib. Ang kordero, maamo. So gentle. So doon pa lang, sa dalawang karakter at personalidad na yon, makikita mo ang kaibahan. Makikita mo yung patotoo ng isinugo. So meek, so gentle, so humble. But they have the power.
because they have the word of the Lord Jesus Christ. Saan sila pinadadala? Sa lugar ng parang mga lobo. Sa lugar ng mga taong parang mapanganib. And in verse 5, at sa alinmang bahay na inyong pasukin, sabihin niyo muna kapayapaan nawa sa bahay na ito. Pagka tinignan natin ay the culture of the Israelites before, ganito talaga ang paraan ng pagkonekta, ng pakikipag-ugnay sa mga tao sa paligid. Parang mga Pilipino din. Alam niyo, ang daming similarities ng mga Hudyo at ng mga Pilipino. Pag ang pinag-usapan ay yung ganitong mga pagpapahalaga sa relasyon. Amen? Aling bahay man ang inyong pasukin, sabihin niyo muna kapayapaan nawa sa bahay na ito. Ang pagpasok ng mga alagad sa bahay-bahay, alam natin, indikasyon yon ng pagbuo nila ng ugnayan. At sa kanilang pagpasok sa bahay ng mga tao na nandoon, baon nila ang buhay na patotoo na meron sila. Baon ng mga alagad sa kanilang buhay, yung mga patotoo na meron sila mula sa kung ano yung mga ginawa na ni Jesus sa kanilang buhay. They were not instructed na walang something in them that will draw people's attention papunta sa Panginoong Jesus. They are not yet perfect, but somehow, there's enough transformation in their lives na makatutulong para makita ng mga tao that there is something dito sa mga tao ito. May buhay silang kakaiba. Parang tayo, wala pa naman sa atin dito ang perpekto, and yet I know there is something in us that we can consider that God has already changed in us. Minsan, may narinig ako, Pastor, hindi pa ako ready sa ganyang mga gawain ng paghayok. Ako, bakit naman? Hindi pa po ako perfect. Mamamatay at mamamatay ka, di ka makakahayo because it's only in heaven that you will be perfect. Here on earth, you will not be perfect. Sa mundong ito, laging may mga kulang. Umaasa nga lang tayo sa pagpupuno ng Diyos. It doesn't mean that because I'm a pastor, I'm already in the full grown of my faith and in the full grown of my personality as believer of the Lord. Sabi nga ng mga Tagalog, hanggang nasa sa lupa ka, meron at meron kang subyang. Alam niyo yung subyang? Parang tinik. Meron at merong bagay sa buhay mo na hindi pa rin ayos. But somehow you know that by the grace of the Lord, marami na siyang ginawa sa buhay natin at yung mga yon, sapat na yon para tayo humakbang sa pagbuo ng ating ugnayan kasi may dala tayong patotoo. Dati hindi ka nakakatulog, ngayon nakakatulog ka na. Amen? Dati hindi ka nakakangiti, ngayon nakakangiti ka na. Kasi dati naiisip mo lamang, babayaran, babayaran, babayaran. Yung lagi naiisip mo noon. Ngayon, kahit nandun pa rin yung babayaran, pero nakapagtataka, bakit ganun? Payapa na ako, nakakatulog na ako, nakakangiti na ako, pero nandun pa rin ang babayaran. Ano pinagkaiba? Kasi meron ka ng Jesus na pinagtitiwalaan. Amen. Kaya nga po, alam nitong mga alagad na ito, napapasok sa mga bahay-bahay, na sa pagpasok nila, may dala silang patotoo, may dala silang ilaw at ang buhay nila ay parang asin na magbibigay ng lasa sa mga paligid na naroroon. Ano ba pangunahing karakteristik ng ilaw at ng asin? It penetrates. Right? Nanunuot. Yung ilaw sa isang napakadalim na lugar, maglagay ng kanakpirasong ilaw, manunuot ang ilaw sa gitna ng dilim. Ang asin, lalo na, nanunuot. Nanunuot sa bangos. Pag binabad mo, with matching suka, kalamansi, sili, paminta, nanunuot ang asin. And you just imagine we are compared sa asin, sa ilaw. In the book of Matthew,
5:13, 14. Kayo ang asin ng lupa, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa sa langit. If you're building relationship, and then sa mga relasyong binubuo mo, ikaw ay patotoo. Ang alat mo, ang liwanag mo, nagpipenetrate sa buhay ng mga tao. Amen? Sabi nga nila, ibang klase talaga yun, no? Bakit? May asim pa. Yung Kristiyano, para lagay ko, hindi lang alat ang meron tayo. Yung asim, meron din tayo niyan eh. Nang ibig sabihin, magmamatter yung mga bagay na meron tayo papunta sa kanila. Amen? So sa pagbuo natin ng ugnayan sa kanila, tiyakin natin na yung isang implikasyong itinuturo ng Panginoon, ang sinabi sa kanyang mga alagad, pumunta kayo roon na parang tupa o na parang kordero, patotoo yun. Yung sinasabi ng Panginoon na pagdating nyo roon, magbigay kayo ng kapayapaan, patotoo yun, sapagkat we are after the peace of everyone. Hindi tayo naparoon para manggulo, naparoon tayo para magdala ng kapayapaan, and that itself is already our testimony to them that as children of God, we are only after peace. Amen. Kaya nga po, ganun din naman, dapat na manuot ang ating liwanag at lasa sa buhay ng ating kapwa. Nanunuot ba ang ating liwanag at lasa, yung ating alat sa buhay ng iba? Napapansin ba tayo ng ating mga kapitbahay? Kung gano'n na tayo kabait ngayon, samantalang dati inaaway-away natin sila. O kaya dati baka ini-isnab-isnab or baka sinusupladahan na natin sila. But now, wow, somehow they see the changes. Kasi patotoo natin yun. And this is the last one. Tungkol ito sa paghanap ng taong payapa. Okay? Yung talata 6, at kung mayroon doon na anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa Kanya. Sabi ng Panginoong Hesus, at kung mayroon doong anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanila. Sa karamihan po ng ating mabubuong relasyon o ugnayan sa ating kapwa, maging alisto tayo sa mga magpapakita ng kauhawan, ng pagkagutom sa katwiran. Marami tayong maaaring maging kaibigan, pero meron dyan na magpapakita ng interest. Yung pong magpapakita ng interest, sila po yung sinasabi ng Panginoong Hesus, kung meron diyang anak ng kapayapaan. Yung anak ng kapayapaan, tumutukoy ito dun sa mga taong handa nang makipag-ayos sa Diyos. Because before, we are enemies of God. There is enmity between man and God because of our sin. And this time that you heard the good news about Jesus Christ, you are ready to reconcile with God. You are ready to live in peace with God, not necessarily in rest in peace. In peace with God. Ibig sabihin, Lord, ayoko na hindi tayo bati. This time, Lord, I ask, come before you. I am surrendering my life. I am considering all your works in the cross. I put my faith in you. Change my life. I want to be your friend. I want to be your child. Yun yung sandali. Tayo nga yung anak ng kapayapaan. Kaya sa dami ng mabubuo nating relasyon, tinuturuan tayo maging alisto tayo. Sino sa kanila ang magpapakita na ng interes? Kasi meron at merong magpapakita ng interes. May mga taong parang ang dami ng tinatanong tungkol sa church, ang dami ng tinatanong tungkol kay Kristo, ang dami ng tinatanong tungkol sa mga born again na yan. Ibig sabihin, the Lord has already prepared their hearts to reconcile with Him, and that work is being done by the Holy Spirit. The Holy Spirit has prepared already their heart to receive Jesus as their Lord and King, as their Savior. Sila yung itinuturing ni Jesus ng mga anak ng kapayapaan.
Handa na silang makipagkasundo sa Diyos. Katulad ng sinasabi ni Pablo sa 2 Korinto, pangkat 5, talata 20. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. There is that particular call of Paul doon sa mga taong nasa sa paligid niya habang sila'y nangangaral. At ang panawagan ni Pablo sa pangalan daw ni Kristo, yung mga tao makipagkasundo na sa Diyos. In fact, Paul and his fellows were given by the Lord the ministry of reconciliation like what we are receiving from the Lord, na binibigyan din tayo ng Diyos ng ministeryo ng pakikipagkasundo, na ang mga tao, inaakay natin patungo sa kanilang pakikipagkasundo sa Diyos. At yung mga tao handa nang makipagkasundo sa Diyos, yun yung sinasabi ni Jesus, anak ng kapayapaan. Amen? Hindi anak ng nanay niya, o hindi anak ng teteng, o hindi anak ng kung ano-ano. Di ba? Ang dami nating ekspresyon eh. Anak ng kapayapaan. Yung mga taong handa na. Ay lalo na yung mga taong talagang nakadulog na kay Kristo, katulad nyo, katulad ko, God considered us as anak ng kapayapaan because we are after our lives to be in total reconciliation with God, and we don't want a life that is detached, disengaged with our Lord Jesus Christ. Sila yung bunga ng panawagan ni Pablo na manumbalik sa Diyos. Sa ating panahon naman, sa ating paglabas at pagbuo ng mga ugnayan, sila yung ating mga ani o target natin sa mga kaluluwang ating ilalapit kay Kristo, sapagkat ang kanilang buhay ay nagpapakita na ng kahandaan na makipag-ugnayan sa Diyos. Ang kanilang buhay ay handa ng manumbalik kay Kristo, handa ng mamuhay sa kapayapaan ni Jesus. Sila yung anak ng kapayapaan. Kaya sabi ng Panginoon, pag nandun na kayo, tingnan niyong mabuti kung naroon ang anak ng kapayapaan. Ibig sabihin, yung pinuntahan mong bahay, yung kinausap mo, yung nakagawa ka na ng relasyon, yung kapitbahay mo, are you sensing in their heart that little by little, they are already interested with what you have in Christ? Interesado na ba sila? Baka nagtatanong na sa'yo, sis, baka naman pwede kang mag-Bible study dito sa bahay. Naku, hindi natin inuurungan yan. Palatandaan nyo na sila ay talagang interesado na they want peace, and not only in their lives, but even in their family, in their house. Kaya nga ako, pag gano'n na yung nangyayari, dapat tayong maging daan ng pakikipagkasundo at kapayapaan ni Jesus para sa iba. Katulad ni Pablo, sabi niya, we have the ministry of reconciliation. Tayo din, ganun din. We have the ministry of reconciliation, kaya dapat tayong maging daan ng pakikipagkasundo at kapayapaan ng mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Are you willing na maging daan ng pakikipagkasundo ng mga tao? So kung gusto nating maging daan tayo ng pakikipagkasundo ng mga tao, ang una nating gawin, magsisimula na tayong magkonekta ng ating ugnayan sa kanila. Makikipag-ugnayan na tayo sa kanila. Makikipagbati, makikipagkaibigan na tayo sa kanila. At aminin natin ang totoo, sa panahon ngayon ng pakikipagkaibigan, somehow, it costs something. It costs something. Mahal po ang kaluluwa. May kabayaran ng bawat kaluluwa. Sa totoo, ang kabayaran ng kaluluwa ay dugong pagkabanal-banal ng Panginoon. And in our part, as we reach out for the lost soul, there is a cost to be paid. Mapapagod tayo. Gagastos tayo. Magdadala tayo ng tinapay, magtatawid tayo ng lugaw, magtatawid tayo ng sopas. Isasama natin sila doon sa ating lulutuing merienda na mabigyan yung kapitbahay, mabigyan yung kabila, mabigyan yung kabila. Kaya kung ang balak mo lamang siguro ay mga 1/4 na tsampurado, gawin mo ng kalahating kilo. Para pag naluto, bigyan mo yung mga kapitbahay. Parang paunting paraan na ikaw ay umaabot at nakikiugnay na sa kanila. Sa sunod, hindi mo na sila padadalhan. Pastor, ang bilis mo naman magsawa. Nakakaisang tawid ka lang ng sopas, ayaw mo nang padalhan. Kasi iimbitahin mo naman sila sa bahay mo. Kunyari, meron kang pa-birthday. Kahit ang may birthday lang pusa mo. Basta meron lang makarating pa-birthday at doon, unti-unti habang pinapakain mo sila. Nilalagyan mo na yung pagkain nila ng mga
Hindi po gayuma, walang gayuma sa Kristiyano. Budbud ng pagmamahal, budbud ng pagmamalasakit, budbud ng panalangin. Lord, sa sino mang kakain ito, pagpalain mo ang kanilang kaluluwang, mabuksan ang kanilang puso. Hindi po orasyon ang tawag doon. Simpleng panalangin sila ipagpalain ng Diyos. Wala po tayong orasyon. Amen? There's a lot of means and ways for us to be able to build relationship with our fellows. Tandaan po natin, pagkatapos nating maipanalangin ang mga tao sa ating paligid, magbubuo naman tayo ng relasyon sa kanila. Iiwan natin pansamantala ang ating mga comfort zone at aabutin ang mga nahiwalay kay Kristo, dala ang ating mga patotoo. Sa pag-alis ng comfort zone, aabutin ang mga nawalay sa Diyos, huwag kalilimutan ang patotoo. Baka mamaya, kumakatok pa lang tayo, tumalo ng pusa, nagulat tayo, at kung ano-ano nang pinagsasabi. Naku, nawala na ang patotoo. Kasi lumabas pa rin sa bibig ang mga mura, lumabas pa rin sa bibig ang mga ekspresyon na hindi na magandang pakinggan. Di ba, isa sa bagay na ginawa ng Panginoon sa atin para hindi na tayo komportabling nagmumura. Sino rito ang palamura nung araw? Hindi natin inaamin kasi ang sinasabi natin, hindi naman ako nagmumura, ekspresyon ko lang yan. But now that you are a believer of the Lord, in your heart there is that holiness and righteousness. Parang hindi mo na masabi yung dati mong sinasabi na parang ayaw nang lumabas sa bibig mo. Di ba? Yung nagkikwentuhan lang, tapos, di mo na basta masabi. Di ba? Kaya minsan, pag naliligaw yung ginagawa mo na, puto ko tsinta. Matuloy lang. Pero hindi mo na masabi yung dati. Amen? Pag na kay Kristo ka na, marami ng mga patotoong baon habang bumubuo ka ng relasyon sa kapwa mo. Amen? Siguro nagkakangiti lang tayo kasi inaalala natin dati yung mga ekspresyon natin. Diba? Kailan ba ako nung lumabas? Para yatang pa-festival kasi magkikita-kita kami ng mga kaibigan kong pastor. Doon sa jeep na sinakyan ko, 2 kasakay ko, isang lalaki, isang babae. Disente ang bihis. Alam mong talagang nasa corporate world. Nag-uusap silang 2. Naku, para sa akin. Talagang na-off ako dun sa ganda ng babae. Ang ganda niya. Pero na-off ako. Kasi kung magsalita at pareho din lang siya ng lalaki, ang daming mura. Ang daming mura. At maya-maya lang may kinuha sa bulsa, tinataktak sa hinlalaki. Sabi nung lalaki, huy, nasa jeep tayo. So, lagay pala kung wala sa jeep, sinindihan na. Diba? Meron pa ba tayong gano'n? Most probably, wala na. Bakit? Kasi may baon na tayong patotoo. Tandaan natin, ang pakikipagkaibigan sa makasalanan ay pasimula ng ating pag-uugnay sa kanila sa Diyos. Habang nakikiugnay tayo sa kanila, unti-unti na rin, iugnay na pala natin sila sa Panginoong Hesukristo nang hindi nila namamalayan. Kaya nga, ngayong umaga, iisa lang ang hamon sa ating lahat, makipagkaibigan at ilapit sila sa Diyos. Makipagkaibigan at ilapit sila sa Diyos. Amen? Sabi nung isa kong kaklase, doon sa aking schooling, online schooling, Pastor Greg, hindi kita maidagdag as friend. Kasi ang nakalagay lang doon, follow, saka subscribe. Sabi ko, ganun ba? Wala pala akong add friend sa FB button ko. Ang ginawa niya, ako na lang ang kanyang inad. At ginawa ko naman, inaccept ko naman siya. Kaya minsan, ang hirap din pala na ang peg ng iyong online na Facebook digital creator, wala ka ng add friend doon sa iyong button. Diba? Pastor Greg, ang dami mo palang friend sa Facebook, sa isip-isip ko. Sana nga lang ang lahat ng yon somehow, one way or another, through my posting, sana malang
naaabot ko. Sana man lang naaabot sila ng kamay ng Panginoon. Amen? Amen? Makipagkaibigan at ilapit sila sa Diyos. Kung meron na kayong mga kaibigan, ang tagal nyo nang hindi nakikita, ang tagal nyo walang balitaan, baka ito na ang panahon. Balikan ang pakikipagkaibigan iyon at magamit tayo ng Diyos para mailapit natin sila sa Panginoong Hesukristo. Let's bow our head and let us pray. Our Father in heaven, we are so thankful today for the privilege of receiving the ministry of reconciliation. Katulad ni Pablo, binigyan mo kami, Panginoon, ng ministeryo ng pakikipagkasundo na kami po sa daladalang naming buhay na puno ng patotoo, binago mong buhay, makalalabas po kami na mayroong puso na nakakadama ng kanilang pangangailangan, ng kanilang kalalagayan, at yung pag-ibig namin sa kanila ay makatulong ng malaki upang mapaglaanan namin sila ng sandali. Hindi lang sa panalangin, kundi ng panahong sila ay makausap, mabisita, madalaw, makatagpo, makakwentuhan, maging kaibigan. At sa ganung kalagayan, Panginoon, unti-unti, makapagbahagi kami ng iyong mga salita. Makapagbahagi kami ng lahat ng bagay na espiritual na naranasan namin mula sa inyo. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob. Bigyan niyo po kami ng mga kaparaanan. Bigyan niyo po kami, Panginoon Diyos, ng malalim na conviction, passion, para gawin ang mga bagay na itong pinag-usapan namin. Nakapaglaan na kami ng mga sandali ng pananalangin at ngayon naman, tinuturuan mo kaming kumonekta sa mga taong nasa paligid namin. Sa aming pagkonekta sa kanila, kayo po ang kumilos. Ihanda ang kanilang mga puso ng iyong espiritu, ang aming mga labi, gamitin niyo po, Panginoon, as we open it, salita na may kapangyarihan na nanggagaling sa inyo ang kanilang marinig. Hindi namin problema, Panginoon, yung eloquence. Hindi namin problema, Panginoon, how good speaker we are. Ang mahalaga lang, Panginoon, ay gawin namin kung ano yung bahagi namin, and the rest na kailangan ay kayo na po ang gagawa para sa kanila. Because in the very first place, alam namin, ang banal na Espiritu Santo ang naghahanda ng kanilang mga puso. Sa isang magandang ugnayang binuo namin sa kanila, hayaan niyo po, O Diyos, mailapit namin sila sa inyo. Salamat sa buhay ng bawat isang naririto, sa pinakamaliit na paraang magagawa namin patungkol sa pinag-usapan namin. Turuan po ninyo sila. Tulungan po ninyo sila na magawa ito sa mga susunod na mga araw. Kung sa isang linggong nakaraan, naglaan kami ng mga pananalangin, itong linggo naman na parating, Panginoon, sa kahit pinakamaliit na paraan, tulungan nyo kami magawa namin ang aming pinag-usapan sa umagang ito. At sa lahat ng aming mga pangangailangan, sa lahat, Panginoon, ng aming mga panalangin, sa aming pamilya, sa aming kabuhayan, o sa ano pa mang mga bagay na kailangan namin sa araw-araw, habang sinusunod namin ang iyong kalooban, habang ginagawa namin ang iyong mga utos, ang iyong mga salita, ang aming mga panalangin naman ay inyong pakikinggan. Pinupuri ka namin ngayong umaga, sinasamba ka namin, niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. The Lord is good. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy sa mga susunod na parte ng program natin. This time naman po to further discuss dun sa ating mga napakinggan. Napakaganda po nung aral na napakinggan natin. For further discussion, magkakaroon po tayo ng groupings at para po mapag-usapan, mapag-sharingan yung i-discuss or mga tanong na i-prepare ng ating mahal na pastor. Sasagutin po natin to at pagninilayan. So, meron na po ako nakausap kanina na mga magli-lead. Pwede na po siguro by threes na lang para mabilis din yung pag-sharing natin. Sige po, pwede na po tayo mag-groupings ngayon para po mapag-usapan at masagot itong mga katanungan na ito. So, sino po yung
pwede na pong kumuha ng members, yung mga inassign ko kaninang mag-lead. Ayan, kasi tayo ay meron lamang 10 minutes. Ha? Minutes to discuss. Ayan, meron po tayong 15 minutes to discuss. Siguro by threes na lang para mabilis yung usap, palitan ng tanong. Palitan ng kuro-kuro. Sino yung magli-lead ng ating mga kabataan dito? Ayan. Kayo by threes? O by twos, okay lang din kung by twos. Okay, so yung number 1 na question natin, ano-ano ang pumipigil sa atin na bumuo ng ugnayan sa iba? Paano ito dapat solusyonan? Yan po yung number 1 question natin. Okay, meron po tayong second question. Ang second question po natin is ano ang mga praktikal na paraan ng pakikipag-ugnayan at paano ito makatutulong?
For our third question, gaano kahalaga ang ating patotoo at paano ito makapag-iimpluwensya na mailapit sila sa Diyos?
pwede na po nating i-wrap up yung ating discussions within our group. We will give you another 2 minutes to wrap it up. Okay. Maraming salamat sa participation ng bawat isang miyembro. Siguro mas naunawaan, mas napagnilay-nilayan, mas naramdaman natin yung itinuro ni Pastor kanina. Kaya every month po ay nagkakaroon tayo ng ganitong discussion. So again, thank you. At sa pagpapatuloy po, ihanda na po natin yung ating mga kaloob para sa ating tithes and offering. Sige po, pag-pray po natin ang ating tithes and offering. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Jesus, for another refreshing teaching, another refreshing learning that we receive from you, Lord. And so, Lord, we lift to you, Panginoon, ang aming tithes, ang aming offering, Panginoon. We thank you, Lord God, kunat sa lahat sa inyong provision, Lord. We thank you dahil hindi ka nagkulang na mag-supply ng aming needs, maging dito sa church, every member, leaders, and pastors, Lord. We thank you, Father. And Lord, we thank you dahil we know you will be using, Lord God, every offering that we'll give to you for you to expand, for you to use us more, Lord, in connecting with other people, especially those who need you. So, Lord, we're excited, Panginoon, kung saan mo dadalhin ang aming mga kaloob. And Lord, we just pray, Panginoon, that you continue to bless every cheerful givers, Lord. Would you continue to pour down your abundance, Panginoon, prosperity over their lives as we continue to serve you and to love you. We love you, Jesus. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, again, good morning po sa lahat. Para po sa mga ilang announcements natin na nilulook forward natin ng mga activities for this coming months. Again, like we announced before, magkakaroon po ng youth camp ang ating iglesia, ang Church of God's Miracle sa kabuuan nito. Ito po ay magaganap on May 13 hanggang 15 this year at gaganapin po ito sa JRM Campsite Amadeo, Cavite. Ang registration fee po will include the food and accommodation at for the discounts, syempre earlier mas may discount. This March ay 2,800 po ang registration fee per person. Sa April po ay 2,900 at sa May po ay 3,000 na. So, mas maaga pong magpa-register, mas mababa po yung ating babayaran. And of course, ito po ay para sa kabataan natin. So, we encourage po yung mga nanay na may mga youth from 13 years old until 21, I think, ay pwede pong mag-join sa campsite na to, youth camp na ito. And also, this coming March 28 and every end Saturday of the month ay magkakaroon po tayo ng prayer and fasting. We encourage everyone na mag-participate po sa ating monthly prayer and fasting. So initially sa March 28 po, magaganap ito. Saturday po ito, 9 o'clock in the morning ang start natin.
At matatapos po ito around 3 o'clock, yung ating pagbe-break ng ating fasting. So again, we encourage everyone na mag-join po. Dito po yan gaganapin sa ating church. March 28, Saturday, 9 a.m. to 3 p.m. And malapit na rin po yung ating Holy Week. So magkakaroon po tayo ng Holy or Monday, Thursday reflection. But this time, ito po ay online lang. So magsisend po tayo ng link, Google Meet. Kung wala pa po kayong app ng Google Meet, ngayon pa lamang po ay, lalo na yung mga ka-age ko, magpaturo na po tayo sa ating mga anak para po maka-join po tayo dun sa ating Holy Thursday reflection. This will happen on April 2, Thursday at 3 o'clock p.m. So again, siguro sa next Sunday, yung details na po, yung link ay may pa-flash na natin para po in preparation for the Holy Week. And I'm sure meron din pong activity ang Santa Rosa sa Holy Friday naman po yan. For details po, ay next Sunday po, para po yung confirmation ng mga details ay next Sunday po ay i-announce natin. And next Sunday naman po will be our Testimonial Sunday. Para po sa mga gusto pong mag-volunteer, mag-testimony, makipag-coordinate lang po kay Kuya JD or sino man sa program team. Sa akin, kay Kuya Joe or kay Kyle. So yun lamang po. Again, we'll see you again next Sunday. Maraming salamat po. God bless us all. Andito po si Pastor para sa atin. It's my prayer na yung ating pong learnings ngayong umaga ay matranslate natin sa isang realidad sa mga araw na dadating. Kasi yun nga po yung challenge natin after the learnings, ang ating talagang desire is to put all those learnings into practice. So, nakaraang linggo, alam kong kayo yung mga nanalangin kung kani-kanino, nanalangin sa kapitbahay, and this time, mag-build tayo ng relationship with them. At yung susunod nating pag-aaralan next Sunday, it will be Pastor Harry's time. I will just instruct Pastor Harry na maging consistent yung trajectory ng mga lesson para makita talaga natin how it will help the church doon sa goal natin for this month patungkol dun sa ating soul winning. So, our Father in heaven, we are thanking you for everything that we have received today. Truly, you're such a wonderful friend na nag-reach out sa amin. Ikaw ang unang bumuo ng relasyon sa amin. Even bago kami nag-respond sa invitation po ninyo, kayo ang punong-puno ng sakripisyo at napakaraming halimbawang inyong ipinatanaw sa amin. And eventually, all those sacrifices and example are worth to be emulated. Siya po namin susundan, tutularan, na habang kami po ay bumubuo ng relasyon, umaabot sa aming kapwa, ang aming puso, ay napupuno ng pag-ibig mo para sa kanila. Pag-ibig namin na ibabahagi din sa kanila. At sa pagbuo namin, Panginoon, ng ugnayan ay mapuno iyon ng pagmamalasakit, ng pagtulong, na habang kami ay nababakura ng mga panalangin, na huwag kaming madaya o huwag kaming matukso as we build relationship with the sinners, masumpungan mo kami, Panginoon Diyos, na nananatili sa amin pong buhay na binago mo, binigpala mo, inilalakad sa katwiran mo at sa kabanalan, na yung aming pakikisama sa kanila ay mananatiling pakikisama lamang na ang iikutan ay pagmamahal at pagmamalasakit at hindi pakikisama at lalong hindi, Panginoon, ang pakikipamatok or ang pakikipag-compromise. Lord, it is our prayer na bigyan mo ng katalinuhan ang bawat isa as we mingle with sinners around us, manatili po sa buhay namin ang liwanag ni Kristo. Manatili sa amin yung asin at alat ng aming pananampalataya, na ito po ay mag-penetrate sa buhay ng mga tao na kami ay makagagawa ng ugnayan sa kanila. So, as we part ways sa umagang ito, sa aming panambahan, as you bless each one of us, it is our prayer na yung blessing na yon ay magtuloy-tuloy sa aming mga buhay.
Bless us, O Lord, continually. Para sa buong isang linggong ito, ingatan mo rin kami, ang aming pamilya, katagpuin kami sa aming mga pangangailangan, ang aming mga paghahanap buhay, inyo pong pagpalain. Iligtas kami sa lahat ng kasamaan ng mundo, sa lahat ng mga sakuna, mga pagkakasakit. Ang buhay namin, Panginoon, mailakad lang namin sa katwiran mo. Ang buhay namin, Panginoon, maging liwanag. Sa buhay ng marami, maging kaming pagpapala. Dalangin namin ang aming mga labi ay inyo pong bigyan ng mga salitang magiging pagpapala sa marami. Ang aming buhay, Panginoon, ay tunay na maka-impluwensya sa aming kapwa. Ang lahat po ng ito, Diyos, amin pong tinatagubilin sa inyo because we believe, Lord, without you, we can't do anything. Kayo lamang ang makagagawa ng mga bagay na sa unang tingin namin ay mahirap, imposible, parang hindi namin magagawa. Pero as you empower us ng iyong kabutihan, pag-ibig, kapangyarihan, magagawa po namin ang mga ito. Sa iyo lamang lahat ang kapurihan as we entrust everything that we have discussed and that we have received and that we are committing to do in the coming days. Kayo lamang ang maluwalhati, maparangalan, mapapurihan. And to you alone, our God, this is our prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everybody say, Amen and Amen. So God bless everyone. Mabuti ang Diyos. Amen.